Magandang araw po. Muli tayong magbabalik sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kanyang kaharian at ang aralin para sa mga ginagawang alagad. Sa pagkakataong ito ay babasahin natin ang Mateo 28:19-20, isang pamilyar na talata para sa maraming mga manggagawa ng Diyos. Sinabi, "Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ito po yung dakilang tagubilin ng Panginoong Kristo at alam natin na ang ipinag-uutos niya rito ay ang paghayo na gumawa ng mga alagad. Pero meron pa po tayong mga ilang lugar na makakakitaan ng katulad ng pag-uutos na ito ng Panginoon at mamaya ay ipapaalam ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga talatang yon. Pero dito ay makikita natin ang ipinag-uutos niya na gumawa ng alagad. Humayo at gumawa ng alagad. Yan po ang utos na nakikita ko rito at yan ang ipalalagay natin bilang ika-42 utos ng Panginoong Jesucristo. Pinili ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang makasama hanggang sa panahon na umakyat na siya sa langit. Sa loob ng mahigit 3 taon ay pinakita niya sa mga ito kung paano mabuhay bilang mga pinagaharian ng Diyos. Ang layunin ay upang magkaroon sila ng kaisipan, gawa at layunin ng katulad sa Kanya. Nang wala ng Panginoong Hesus ang mga tao na nagpapahayag na ilan sa kanyang mga tagasunod at mananampalataya ay naging katulad niya. Sinabi sa Gawa 11:26, at doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang panuntunan ito ay dapat makuha ng lahat ng mga nagpapatawag na Kristiyano na sila ay talagang mayahambing sa Panginoong Jesucristo. Nakita ng mga tao ang pamumuhay at ginagawa ng mga alagad ay katulad kay Kristo. Ito ang katibayan na si Jesus ay nakagawa ng mga alagad. Ang paggawa ng alagad ay paggawa ng ating mga katulad. Kaya nga't kailangang maging alagad at maghangad na maging katulad ng Panginoon Jesucristo bago makagawa ng alagad o gumawa ng alagad. Punta muna tayo sa ating katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo. Yan ay kung meron kayong grupo at ito ang katanungan. May tuturing mo ba ang iyong sarili bilang isang alagad? Bakit? May tuturing mo ba ang iyong sarili bilang isang alagad? Bakit? Yan po ang inyong pag-uusapan at mamaya magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo upang pag-usapan ang mga ilang punto na mahalaga para maliwanagan tayo kung ano nga ba ang pagiging tunay na alagad at kung paano gumawa ng mga alagad. Bago umakyat sa langit ng Panginoon ay nag-iwan ng gawain na para sa kanyang mga alagad. Unawain na ang gawain ito ay para sa lahat ng bansa at sa lahat ng panahon. Ang tunay na alagad ay dapat mag-focus sa ganitong gawain. Nagbigay din siya ng mga hakbang kung paano isakatuparan ang bagay na ito at katulad ng ipinangako ko sa inyo kanina, na sa 3 lugar sa Biblia matatagpuan ang tinatawag na dakilang tagubilin. Marahil kung sila'y ating aayusin ay masasabi ko na dapat ay mauna ang Gawa 1:8. Ganito ang sabi doon sa wikang Tagalog. At tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. At magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa lahat ng panig ng mundo. Bakit ko inuna ang bagay na yan? Sapagkat sa panahon na yan ay ninanais ng Panginoon na saka lamang hahayo ang mga lagad kapag sila'y nagtataglay na ng Espiritu ng Diyos. Napakahalaga ng bagay na yan para sa gawaing ito. Ang pangalawa ay matatagpuan sa Marcos 16:15 at 16. Ganito naman ang sinabi sa mga talatang ito. Kaya humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. At pagkatapos ay ang nasa Mateo 28:19-20. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo.
at kayo'y sasamahan ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At dahil nga nakalagay sa aklat ng Mateo, ang paggawa ng alagad, ay nais kong unahin ang bagay na ito. So ano ang tagubilin? Ang tagubilin ay gumawa ng mga alagad, subalit mahalaga na ang bawat isa ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Maraming dahilan kaya napakahalaga ng Espiritu ng Diyos sa paggawa ng alagad, sapagkat hindi natin kaya sa ating mga sarili ang paggawa nito maliban na tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Nanganganib din tayo sa pagmamalaki sa ating mga sarili at aangkinin ang mga tagumpay kapag tayo ay nagkaroon ng resulta na hindi tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Malinaw sa ating kapanahunan na nagaganap ang mga bagay na ito, kaya't ang dami ay mga mangangaral na nakasentro sa kanilang mga sarili, itinatas ang kanilang mga sarili, at malamang ay hindi pa tama ang paggawa ng mga alagad. Pangalawa ay humayo at ipangaral ang mabuting balita. Yan ay nababanggit sa Marcos 16:15 at sa Gawa 1:8. Yan ay sapagkat alam natin na hindi natin maididisipulo ang sino man na hindi tunay na ipinanganak na muli. At ang kapanganakang muli ay dahil sa mabuting balita. Sinabi nga ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews and then to the Gentiles." Ang tunay na ebanghelyo ay kasangkapan ng Diyos o ng banal na Espiritu para ang kaluluwa o isang tao ay tunay na ipanganak muli. Hindi makakagawa ang banal na Espiritu sa ibang mabuting balita o ibang ebanghelyo. Kailangan yung katotohanan at tungkol kay Kristo at tama upang ito ay mapatnubayan ng banal na Espiritu. At maalala ko yung sinabi ni Apostol Pedro, "For you have been born again, not of perishable seed, but of incorruptible, enduring, living Word of God." Buhay na salita ng Diyos, tamang ebanghelyo, ang kasangkapan para ang tao ay maipanganak na muli, dahil kung hindi ito ipapanganak na muli, hindi ito madi-disciple. Marami itong papangarapin at hahanapin sa kanyang buhay na taliwas sa nais ng Diyos at ayaw nilang dumaan sa pamamaraan ng Diyos. Nakikita natin ang mga katotohanan ito sa ating kapanahunan sa maraming mga itinuturing na mananampalataya na ang hirap-hirap nilang turuan sapagkat hindi sila tunay na naborn again sa kagagawa ng banal na Espiritu dahil na rin sa ibang mabuting balita. Ang pangatlo natin ay gumawa ng mga alagad. Isang mangangaral ang nagsabi, "Napakaraming gumagawa ng pag-aakay ng kaluluwa, subalit ang paggawa ng alagad ay kakaunti lamang." Naniniwala ako sa katotohanan yan. Kung gayon, ang ibig sabihin niyan ay maraming naging miyembro ng kanilang samahan, grupo, sekta o relihiyon, subalit hindi sila tunay na alagad ng Panginoong Jesucristo. Mahalaga na matutunan natin ang paggawa ng tunay na alagad, at yan ay makikita natin kung gaano kahalaga mamaya-maya. Ang isa pang dapat gawin sa ayon sa dakilang tagubilin ay bautismuhan sila. Ang bagay na yan ay ilang beses ko na rin nasabi na pinalabnaw ng maraming mangangaral ang kahulugan. Para sa marami ay hindi ito naging bahagi para sila'y ma-born again o ipanganak na muli. Pero malinaw sa sinabi ng Panginoon sa dalawang lugar, sa Marcos 16:16 na ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Doon ay makikita natin na magkakambal ang pananampalataya at mabautismuhan, at ganun din na sinabi niya, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." At kalaunan sa kanyang pag-akyat sa langit, nang mangaral si Apostol Pedro ng mabuting balita at maraming sumampalataya at nagtanong kung ano ang kanilang gagawin, ay sinagot ni Pedro ng ganito, "Magsisi kayo at magpabautismo upang tumanggap kayo ng banal na Espiritu." Ipinapakita ko lang po yan para ipakita sa inyo ang halaga ng bautismo, sapagkat sa ating kapanahunan, maraming mga ngaral ay para bagang sapat na ang sumampalataya, bautismohan na lang nila kapag may pagkakataon, ipinagpapaliban ang bagay na ito, subalit alam natin na yan ay isang requirement ng pagtanggap ng baguhang mananampalataya ng banal na Espiritu, at yan yung sinasabi ko kanina,
na dahilan kaya marami ay hindi nagtataglay ng banal na espiritu at sila hindi tunay na born again, sapagkat ang tunay na born again ayon sa Panginoong Jesucristo ay katulad sa sinabi niya sa John 3:5. Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya doon po sa mga hindi pa nababautismoan dito ng tamang bautismo, sinabi ko yung tamang bautismo sapagkat marami ay maling akala tungkol sa bautismo. Panahon na para matutunan niyo ang bagay na ito at nang sa gayon ay maisakatuparan po ninyo. At ako'y naniniwala kapag tayo'y sumunod lamang sa mga salita ng Panginoon sa kanyang mga requirements, hindi niya ipagkakait sa atin ang banal na espiritu at ang bautismo ay napakahalaga para sa pagtanggap sa banal na espiritu. At isa pa na may kaugnayan sa dakilang tagubilin ay turuan silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Panginoon. Utos din niya ng Panginoon, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos, at yan ay isang malaking dahilan para ang mga mananampalataya ay magkaroon ng magandang patutuo. Kapag ang isang Kristiyano ay magiging masunurin, sinisigurado ko na maganda ang kanyang patutuo. Pag-usapan natin kung ano ang alagad. Ang kahulugan ng Griegong salita na matetes, alagad, ay mag-aaral, estudyante. At pangalawa, ang salitang ugat nito ay matano, at nangangahulugan ng pagsasabuhay sa mga natututunan. Ang isang alagad ay tagasunod, namumuhay siya sang-ayon sa kanyang natutunan sa kanyang guro. Diyan ay makikita natin na napakahalaga ng pinapapilan ng isang tagapagturo. Isa pa ay ang mga alagad ni Kristo ay ang mga nakakaalam at sumusunod sa kanyang mga utos. Linawin ko po ang tunay na kahulugan ng alagad sang-ayon sa banal na kasulatan ay mananampalatayang nagpabautismo dahil siya ay nagsisisi at nagpapalinis sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga kasalanan, pinag-aralan ng mga utos ng Panginoon at isinasabuhay niya ang mga ito. Pag yan ay nangyari sa buhay ng isang mananampalataya, ay sinisigurado ko na siya ay patungo sa pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Yan yung salitang Christ-likeness na siyang layunin ng pagtuturo sa mga mananampalataya. Punta tayo sa ating ikatlong punto. Bakit kailangang maging alagad? Bakit kailangang maging alagad? Maraming Kristiyano o mananampalataya hindi nakikita ang halaga ng bagay na ito. Yan ang dahilan kaya katulad ng isa sa ating pakahulugan na sila ay mga mag-aaral at patuloy na mag-aaral ay dahil hindi nila nakikita ang halaga ng pagiging alagad. Tandaan natin na ang Panginoong Jesucristo ay gumugol ng mahigit 3 taon sa kanyang mga alagad upang sila ay sanayin. At tandaan din natin ang katotohanan na marami ay hindi pinaglaanan ng Panginoon ng mahabang panahon dahil wala silang pagnanais na matuto sa kanyang mga salita. Wala silang appetite sa pag-aaral sa kanya, wala silang appetite sa pag-upo sa kanyang paanan. Sinasabi ko yan sapagkat maraming mga Kristiyano ay ayaw maupo upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi mo madi-disciple ang mga taong ganyan. Hindi mo madi-disciple ang mga taong ganyan. Ang nais lamang nila ay pumunta sa simbahan, minsan 1 linggo, 2 oras sa iglesia o 1.5 oras sa iglesia at nagmamadali pang umuwi. Palagian pa siyang absent. Hindi mo madi-disciple ang taong ganyan. At kung ang Panginoon Kristo ang siyang nandiyan ay hindi niya pagkakainteresa ng mga taong ito na isama sa kanyang grupo. At kung ang Panginoon Kristo ang siyang nandiyan ay hindi niya pagkakainteresa ng mga taong ito na isama sa kanyang grupo. Sinasabi ko po yan para sana'y mabuksan ang kaisipan ng bawat isa na kailangan ay gumugol sila ng panahon para sa pag-aaral sa salita ng Diyos at sila ay magpasakop sa mga taong magtuturo sa kanila sa mga utos ng Panginoong Jesucristo. So sagutin natin kung bakit kailangang maging alagad. Number 1,
upang maasahan sa gawaing nais ng Diyos. Upang maasahan sa gawaing nais ng Diyos. Tandaan natin na ang mga naging alagad ng Panginoon, lalo na sa 11, kalaunan ay pinalitan si Judas kay Matias, at ang lahat ng ito ay naglingkod sa kabila ng matinding pag-uusig na kanilang inabot hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi sila tumalikod sa nais ng Panginoon sa kanilang buhay na magpatuloy hanggang wakas. Pero kung pag-iisipan natin, ano ang pinaggagawa ng mga taong ito, hindi po sila gumawa ng nais nila. Ang kanilang nais ay turuan din ang kanilang mga tagasunod na maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Sinasabi ko po yan sapagkat marami naman sa ating mga simbahan ay kung ano lang ang gusto nilang gawin sa kanilang mga simbahan, yun lang ang kanilang ginagawa. Kalimitan sa mga tao ay nandiyan sa mga pag-aawit, at yan din ang dahilan kaya ang daming mga ginagawa sa mga iglesia na kung saan ay ikinalulugod ng mga tao. Yan ay dahil kailangan nila ang entertainment. Pero ang tunay na alagad ay handa siyang tumuong sa kahirapan, pagsasakripisyo para gampanan ang kalooban ng Diyos. Nais ko sabihin nito, yung mga nasa music ministry, kung hindi kayo nag-i-involve sa evangelism and discipleship, sana po ay tumigil kayo dyan. Sinisigurado ko na ang ginagawa ninyo ay mga gawa ng laman sa music ministry. Tandaan ninyo ang katotohanan ito na si Satanas ay dating ganyan ang kanyang gawain at nagkaroon ng pagmamalaki. Nawa din po sa mga pastor ay balaan ninyo ang inyong mga membro. Marami na akong nakita na ang hihilig pagdating sa music ministry, nandiyan sila, pero hindi sila nag-i-involve sa evangelism and discipleship. Pagka sila ay in-involve ninyo sa ganyang mga gawain at pagkatapos ay nawawala, malamang ay sigurado ko na hindi rin sila karapat-dapat na manunugtog sa ating mga simbahan. Pangalawa ay alam nila kung ano ang dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Alam nila kung ano ang dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Siyempre, kapag kayan ay natuto ng mga utos ng Panginoong Jesucristo, matututunan niya ang kanyang mga hindi dapat gawin at ganoon din sa mga dapat niyang gawin. At dahil itinuturo natin dito ang pagsunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, dapat ang mga ito ay maging masunurin. Masunurin sa mga bagay na hindi nagugustuhan ng maraming natural na tao. Ibig ko sabihin sa natural na tao ay yung mga hindi na born again. At ang number 3 natin ay namumuhay sila ayon sa layunin ng Diyos para maalis sila sa pagiging makasanlibutan. Namumuhay sila ayon sa layunin ng Diyos para maalis sila sa pagiging makasanlibutan. Alam niyo ba kung bakit tinawag ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa kanya? Yan ay upang makita ng Panginoon na nangingibabaw ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Sinubok sila sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanilang mga pamilya at ako'y naniniwala kung pag-iisipan natin ang katotohanan ito, hindi pinabayaan ng Diyos ang pamilya ng mga taong ito. Naging in charge ang Panginoon sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Nais ko sabihin sa inyo ang kaunting patutuo ng aking buhay na noong ako'y magpasyang maglingkod sa Panginoon, maging full-time, iniwan ko rin ang aking pamilya sa halos 2 taon. Pauwi-uwi lamang ako sa kanila at nakita ko na ang pangangailangan ng aking pamilya ay hindi nagkulang. Nang ako'y bumalik, na-reassign ako sa malayo-layo rin sa aking pamilya, at patuloy na ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa aming pangangailangan. Ang pagiging makasanlibutan ay isa sa mga kalaban ng tunay na pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan kaya hinamon niya ang mga nais sumunod sa kanya, limutin ang saga ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa ating ika-4 na punto, ay gaano kahalaga ang mga utos ni Kristo para sa mga gagawing alagad. Gaano kahalaga ang mga utos ni Kristo para sa mga gagawing alagad. Alam niyo, ang dami ko nang sinabi tungkol sa bagay na ito. Doon sa ating introductory ng Kingdom of God o pasisimula ng lahat ng bagay, ay ipinakita ko ang 7 punto kung gaano kahalaga na matutunan ng mga alagad o mananampalataya ang mga batas ni Kristo.
Sa huling lesson ng Kingdom of God ay pinakita ko na ang mga batas ni Kristo ang batas sa kaharian ng Diyos. At ngayon na naman ay ipapakita ko sa inyo na talagang napakahalaga ng mga utos ng Panginoong Kristo at meron pa tayong kautusan na mahalin mo ang Panginoong mong Diyos na ipinakita ko na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoong Kristo ay saka lamang natin maisasagawa ang tunay na pag-ibig sa Diyos na siyang tinatanggap ng Diyos. Pero magbibigay pa rin ako rito ng mga ilang katotohanan tungkol sa kung gaano kahalaga ang mga utos ng Panginoong Kristo sa mga gagawing alagad. Number 1, sila ang mga humuhubog sa mga mananampalataya sa wangis ng Panginoon. Sila ang mga humuhubog sa mga mananampalataya sa wangis ng Panginoon. Nawa ay huwag nating kalimutan na yung wangis ng Diyos ay siyang wangis ng Panginoong Kristo at yan ang dahilan kaya naparito ang anak ng Diyos hindi lamang para mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan, kundi ipakita rin niya kung paano ang mabuhay na kalugod-lugod sa kanyang Ama. Nangangahulugan niya ng pagiging halimbawa sa atin at nang iutos niya na sundin ang lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo, ay hindi po nagkamali at Panginoon at lalong hindi nagkukunwari. Alam niya ang nararapat para mahubog ang mga alagad sa kanyang wangis. Yan din ang layunin ng bawat tagapagturo dapat para ang kagampan ng pagiging katulad ng Panginoong Kristo ay mangyari sa mga mananampalataya. Muli ninyong basahin ang Efeso 4:11 hanggang 13 at makikita niyo diyan na ang layunin ng paghubog sa mga mananampalataya, pagtuturo sa kanila, ay upang tuluyang maging ganap na katulad ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa natin, bawat utos kung susundin ay magbubunga ng magandang pag-uugali, magkaroon ng katulad ng mga gawa ng Panginoong Jesucristo at magkaroon ng malinis na motibo. Bawat utos kung susundin ay magbubunga ng magandang pag-uugali, magkaroon ng katulad ng mga gawa ng Panginoong Jesucristo at magkaroon ng malinis na motibo. So nandiyan ang karakter at ang attitude, nandiyan ang mga gawa ng Panginoon at nandiyan din ang malinis na motibo ng mga mananampalataya kapag kasinunod nila ang mga batas o mga utos ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, ang pagsunod sa mga ito ay pagpapasailalim sa pagiging Panginoon at Hari ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Ang pagsunod sa mga ito ay pagpapasailalim sa pagiging Panginoon at Hari ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Isipin ninyo ngayon ang mga iglesia na ang kanilang mga tagapagturo at paggawa ng alagad ay walang kinalaman sa mga batas ni Kristo. Isipin po ninyo ang bagay na yan. At sinasabi ko yan sapagkat napakaraming iglesia na hindi nagtuturo sa mga ito. Ang pang-apat, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos ang pagsunod sa kanyang mga utos. Nagbibigay ng kaluguran sa Diyos ang pagsunod sa kanyang mga utos. Basahin niyo ang 1 John chapter 2 verse 3 to 5, ang 1 John chapter 5 verse 3, ang John chapter 10 verse 15, ang John chapter 14 verse 15, makikita nyo lahat ang mga talatang yan na sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ni Kristo na ibinigay ng Ama na batas para sa bagong tipan, ay yan ang kanyang magiging kaluguran. Kaya kung muli natin pag-iisipan ang mga iglesia na walang ginawa at kaugnayan ng kanilang mga pagtuturo tungkol sa mga utos ng Panginoong Kristo, naku po, pag ganyan ang iglesia na napasukan mo, kahit ano pang galing ng mga tagapagsalita, kahit ano pang pogi nila, kahit ano pa ang mga ipinapangaral nila, panahon na siguro para mag-isip ka sapagkat hindi nila tinutupad ang utos ng Panginoon na turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Naghahanap ka ba ng totoong iglesia? Ang totoong iglesia ay hindi lamang nakukuha sa pangalan, hindi lamang nakikita sa founder, sapagkat ang alam ko ay isa lang ang founder ng tunay na iglesia, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, at anumang claim ng mga taong ito na sila ang totoo, hanggat hindi nababago ang kanilang mga pag-uugali sa pamamagitan ng utos ng Panginoong Kristo,
at hindi sila nagiging masunurin sa mga ito, lahat ng yan ay mauuwi sa kawalan. Pag-isipan mo ang bagay na yan, kapatid. Pag-isipan mo. Ang ating pang-anim may ganito. Kapag ka ikaw ba inutusan ng iyong mga magulang na gumawa ng isang bagay at hindi mo ginawa at iba ang ginawa mo, gagantimpalaan ka pa rin ba ng iyong mga magulang sa hindi mo pagsunod sa kanila? Sa tingin ko po ay dapat pag-isipan natin ang bagay na yan. Ang punto ko po dyan ay ang sumunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo ang siyang tanging ginagantimpalaan ng Diyos. Ang sumunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo ang siyang tanging ginagantimpalaan ng Diyos. May gantimpala rin naman ang paglabag. Ano ang gantimpala ng paglabag? Sasabihin ng Panginoon yung sinabi niya sa Mateo 7:23. Lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Saan ang gantimpala nila? Sa walang hanggang apoy na naglalagablab na asupre. Ang ating pampito ay pagpapanatili sa pag-ibig ng Diyos sa mananampalataya. Pagpapanatili sa pag-ibig ng Diyos sa mananampalataya. Pag binasa nyo ang John chapter 15 verse 10, ay sinasabi niya ng Panginoon na nananatili siya sa pag-ibig ng Ama dahil siya ay naging masunurin sa Ama. At kung nais nating manatili sa pag-ibig ng Diyos at maipakitang mahal natin ang Diyos, ay kailangang magpatuloy tayo sa pagsunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo. John chapter 15 verse 10. John chapter 15 verse 10. Ang ating pangsyam ay protection sa plano at gawa ng dyablo sa buhay natin. Protection sa plano at gawa ng dyablo sa buhay natin. Ano ang plano at nais ng dyablo sa ating buhay? John chapter 10 verse 10, the thief comes but to steal, to kill and destroy. Nais niya na tayo ay nakawan, patayin at sirain. Yan ang layunin ng dyablo. Pero kapag tayo ay naging masunurin sa mga batas ni Kristo, walang dahilan para hindi tayo maproteksyonan ng Diyos. Tingnan ninyo ang ilustrasyong ito. Ang tao na nasa ilalim ng payong sa panahon ng tag-ulan ay hindi po siya mababasa. Larawan ng payong na yon ang pagiging masunurin sa mga batas ni Kristo. Hindi ka maaatake ng kaaway kung ikaw ay masunurin. Kung may pahihintulutan man ng Diyos sa buhay mo, ay sinisigurado ko na hindi yan magtatagumpay, kundi magdadala ng matinding pagpapala sa takdang panahon sa buhay mo. At ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo o sa mga utos ng Panginoong Jesucristo ay tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya. Tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala ka ba talaga? Narinig na ninyo ang katotohanan ng mga utos ng Panginoong Jesucristo ay supernatural, hindi natin masusunod sa ating sarili. Pero kapag tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hindi pabigat ang pagsunod sa mga utos na ito ng Diyos, bagkus ay nagiging kagalakan natin dahil mahal natin ang Diyos. 1 John 5:3. 1 John 5:3. So nakikita ko na ang pag-uugaling dala sa atin ng pagsunod sa utos na ito ng Panginoong Jesucristo, ang gumawa ng mga alagad ay ang pagiging sakripisyal. Matinding pagsasakripisyo sa ating nais at pagsasakripisyo sa ating mapala sa mundong ito, yan ay mangyayari lamang kapag tayo ay sumunod sa utos ng Panginoong Jesucristo. Tandaan, ang mga alagad ng Panginoon Jesus ay ang mga nakakaalam at nagsasabuhay sa kanyang mga utos. Yan ay halaw sa Mateo 28:19 hanggang 20. Nais kong hilingin muli sa pagkakataong ito na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at pakinggan ninyo maigi ang mga katanungang ito na nais kong ihatid sa inyo. Ilang taon ka na sa pananampalataya? Layunin mo ba sa buhay mo na maging alagad ng Panginoong Jesucristo? Patungo ba sa pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo ang hakbang na ginagawa mo sa iyong buhay ngayon? Nilimot mo na ba ang para sa iyong sarili at handang mabuhay ng may pagsasakripisyo? Nais mo bang tumugon sa utos na ito ng Panginoon? Handa ka ba sa anumang ipapayo sa iyo ng iyong tagapanguna o leader? Dito po tayo nagtatapos sa number 42 na utos ng Panginoong Jesucristo.
humayo at gumawa ng mga alagad. Patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Muli, magandang araw po sa bawat isa.